Hi, hello. This is Aiseline Doron. All right, please expect your delivery on Friday at 3 p.m. Hi, parang 2 weeks nang delay si Mrs. Johnson sa sahod ko ah. Ma-email na. Joanne, thank you for your service. Regretfully, our company isn't doing well, and we've made changes to our organization. We're still working out our finances, so I'm afraid we can only make a temporary settlement for your last month of service. Best, Hillary Johnson. Attorney, kulang ko nang ipapasahod sa akin na naging boss ko abroad. Pwede ko ba siyang ireklamo sa Pilipinas? Legal ba to? Hindi po yan legal. Kailangan sundin ng foreign principal ang inyong kasunduan. Subalit, wala po tayong batas sa Pilipinas tungkol sa mga virtual assistants. Kahit na nasa abroad pa ang inyong principal, hindi kayo maituturing na OFW. Kaya hindi applicable sa inyo ang Migrant Workers Act dahil narito kayo sa Pilipinas nagtatrabaho. Dahil nga freelancer ang isang virtual assistant, ang turing sa kanya ay isang independent contractor. Ibig pong sabihin, walang employer-employee relationship sa pagitan ng principal at ng virtual assistant, kaya hindi sila sakop ng Labor Code of the Philippines. Kaya ang masusunod ay ang kanilang kontrata. Subalit, kung hindi susunod sa kontrata ang nasabing principal na nasa abroad, mahihirapan namang magsampa ng kaso ang virtual assistant na nasa Pilipinas dahil wala sa territorial jurisdiction o kapangyarihan ng korte sa Pilipinas ang principal na nasa abroad. Kaya panahon na marahil na gumawa ng bagong batas na magbibigay proteksyon sa mga freelancers tulad ng virtual assistants. Attorney, may nag-alok sa akin ng remote work abroad pero under Philippine agency. Lahat ng magiging client ko na ibibigay nila, ibabawasan nila ng 20% agency fee at may kontrata. Legal ba to? Legal po ito. Ang remote work abroad ay hindi sakop ng Migrant Workers Act dahil nasa Pilipinas pa din ang mga nagtatrabaho. Hindi din po ito sakop ng Labor Code dahil independent contractor o freelancer ang mga nagtatrabaho dito. Kaya walang employer-employee relationship sa pagitan ng mga remote workers na nasa Pilipinas at kanilang principal na nasa abroad. Kaya ang nakakasakop sa kanila ay ang kanilang kontrata. Kung napagkasunduan nila sa kanilang kontrata na may 20% fee ang ahente, valid and binding po ito. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.